Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Isra chapter 4 verse 1 to 3. May sumalungat sa muling pagtatayo ng templo. Nang mabalitaan ng mga kaaway ng Juda at Benjamin na itinatayong muli ng mga bumalik mula sa pagkabihag ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kinausap nila si Zerubbabel at ang mga pinuno ng mga angkan at sinabi sa kanila, tutulungan namin kayo sa pagtatayo ng templo sapagkat sinasamba rin namin ang inyong Diyos, gaya ng pagsamba ninyo sa Kanya. Matagal na rin kaming nag-aalay ng handog sa Kanya simula pa noong panahon ni Haring Esarhadon ng Assyria na siyang nagdala sa amin dito. Ngunit sinabi sa kanila ni na Zerubbabel, Joshua at ng iba pang mga pinuno ng mga angkan, wala kayong karapatang tumulong sa amin para itayo ang templo ng aming Diyos, gaya ng ipinag-utos ni Haring Ciro ng Persia. Kami lamang ang magtatayo nito para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. So mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking lalahad ay mula sa aklat ni Ezra, Kabanata 4, Talata 4 hanggang 7. Dahil dito, ginulo at tinakot ng mga dati nang naninira sa lupaing iyon ang mga Hudyo upang hindi makapagtrabaho. Ang mga ito, may sinusunod din silang mga opisyal ng pamahalaan ng Persya upang kumilos laban sa mga Hudyo at sirain ang mga plano ng mga ito. Ginawa nila ito mula noong panahong si Ciro pa ang emperador ng Persya hanggang sa panahon ng paghahari ni Dario. Sa simula ng paghahari ni Xerxes, ang mga kaaway ng mga Hudyo na nanira sa Huda at Jerusalem ay nagpalabas ng mga nakasulat na paratang laban sa kanila. Noon namang naghahari si Artaxerxes ng Persya, lumihim dito sina Bislam, Mitredat at Tabel, kasama ang kanilang mga kapanalig. Sinulot ang liham sa wikang Aramaiko, kaya kinailangan isala sa pagbabasa. Purihin po ang amang lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon mula sa libro ng Ezra chapter 4 verses 8 to 10. Sumulat din kay Haring Artaxerxes si Rehum na gobernador at si Semsai na kalihim laban sa mga taga-Jerusalem. Ganito ang sinabi nila, mula kay Rehum na gobernador, Semsai na kalihim at iba pa nilang kasamahang mga hukom, pinuno at opisyal, mga taga-Persya, Erek, Babylonia at mga mamamayan ng Susan sa mga Elamita, kasama ng mga ibang bansang pinaalis at inilipat ng tanyag at makapangyarihang si Assurbanipal sa lungsod ng Samaria at sa ibang mga lugar sa kanluran ng ilog Euphrates. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa aklat ng Ezra, chapter 4, verse 11 to 13. Ito ang nilalaman ng kanilang sulat. Mahal na Haring Artaxerxes, mula sa inyong mga lingkod dito sa lalawigan ng kanluran ng ilog Euphrates. Mahal na Hari, gusto po naming malaman ninyo na muling ipinapatayo ng mga Hudyo ang lungsod ng Jerusalem. Ang mamamayan nito ay masasama at rebelde. Dumating ang mga ito sa lungsod mula sa mga lugar na inyong nasasakupan. Inaayos na nga nila ang mga pader pati na po ang mga pundasyon nito. Mahal na Hari, kapag muli pong naipatayo ang lungsod na ito at naayos na ang mga pader nito, hindi na magbabayad ng mga buwis at iba pang bayarin ang mga tao, at liliit ang kita ng kaharian. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Isra chapter 4 verse 14 to 16. Hindi po kami makakapayag na mangyari ito sapagkat kami po'y may pananagutan sa inyong kamahalan. Ipinababatid namin ito sa inyo upang siyasatin ang talaan ng kasaysayan ng inyong mga ninuno.
Matatagpuan po ninyo at mapapatunayan sa mga nakatalang kasaysayan na ang lungsod na ito ay mapaghimagsik at sakit ng ulo ng mga nauunang hari at ng mga pinuno ng mga lalawigan noon pa may mahirap ng pamahalaan ang mga tao sa lungsod na ito. Iyan po ang dahilan kaya ito'y winasak. Ipinapaalam lamang po namin sa inyo, kamahalan, na kapag naitatag na ang lungsod at ang mga pader nito, tapos na rin po ang inyong pamamahala sa lalawigang kanluran ng Euphrates. Yun lang po, purihin ang Diyos. God bless. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Ezra chapter 4 verses 17 to 20. Ito ang nakasulat. Ito naman ang sagot na ipinadala ng hari para kina Rehum na gobernador at Simsai na kalihim para sa kanilang mga kapanalig sa nananirahan sa Samaria at sa mga lugar na nasa lalawigan, kanluran ng Euphrates. Isang pagbati ang pinarating ko sa inyo. Ang liham na pinadala ninyo ay isinalin sa aking wika at binasa sa harapan ko. Kaya't pinag-utos kong gawin ang isang pagsisiyasat at napatunayan na noon pa mga unang panahon ay naghimagsik na ang mga taga Jerusalem laban sa mga hari, at ang paghimagsik at pagsalungat nila sa pamahalaan ay naging karaniwang pangyayari na lamang doon. Binabayaran nga ng buwis ang mga makapangyarihang hari sa Jerusalem na naghari noon sa buong lalawigang kanluran ng Euphrates. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At tayo nga po ay nasa Ezra chapter 4. At ang ating pong babasahin ay 21 hanggang 24. So sabi po dito, ngayon ipinag-utos niyong itigil ng mga taong iyan. Ngayon ipag-utos niyong itigil ng mga taong iyan ang muling pagpapatayo ng lungsod hanggat hindi ko iniutos. Gawin niyo agad ito para hindi mapahamak ang kaharian ko. Pagkatapos basahin kina Rehum, Shimsai at sa mga kasama nila ang liham ni Haring Artaxerxes, pumunta agad sila sa Jerusalem at pinilit ang mga Hudyo na itigil ang muling pagpapatayo ng lungsod. Kaya't natigil ang pagpapatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem hanggang sa 2nd taon ng paghahari ni Darius sa Persia. So dito po natin makikita na talagang may mga suliranin sapagkat may mga tao nga na nagsulsol at sumulat dun sa hari, na gumagawa sila ng paraan upang itigil ng mga Hudyo yung pagpapatayo muli ng templo. So dito po natin makikita na talagang sa buhay ng tao ay talagang andyan po palagi yung gawa ng kaaway. Dito makikita natin na sa kabila ng inuutos ng kaharian ng Persya na muling itayo yung templo, ay patuloy pa rin gumagawa yung kaaway na huwag ito matayo, upang sa ganon ay walang lugar yung mga Hudyo para do sa pagsamba. So dito po natin makikita na talagang ang kaaway ay patuloy naggagawa ng paraan, pero dito rin po natin makikita na matapos natin basahin ang kabuuan ng Isra, makikita po natin na talagang ang Panginoon pa rin ang magbibigay ng katagumpayan sa lahat ng ito, sapagkat ang Panginoon pa rin ang may kontrol at ang Panginoon pa rin ang makapangyarihan at wala pong mababago at walang makakapagpabago. So salamat muli at purihin ang Panginoon.